Vegan! And good day mga kabeshi! Welcome dito sa nag-iisang youth-oriented show dito sa syudad ng Vegan. Sobrang hot ng panahon ngayon mga kabeshi. Kasing hot ng inyong host for this episode. Ay, wow! Yes. But speaking of hot, kasing hot din ng mga nagsasalpukang mga talento ang muli nating matutunghayan sa episode na ito. Beauty and brains ang siyang nating pag-uusapan ngayon as we welcome Miss Vegan Tourism 2024 dito lamang sa show natin. Very hot ang panahon, kaya very hot din naman kung lumaban sa rampahan ang ating guest for this week na para bang nagbabaga na ang stage sa kanyang pagrampa. So ano pa ang hinihintay natin mga kabeshi? Just sit back and relax as we feature Miss Camille Perez Aluwag only here at Rise Up Bigenyo! Welcome back mga kabeshi! So ayun na nga mga kabeshi, andito na yung inaabangan natin na special guest para sa episode na ito. So Miss Camille, pwede mo na pong ipakilala ang sarili mo sa ating mga kabeshi. Hello mga kabeshi! I am Camille Perez Aluwag, 18 years of age, and I'm from Kuta, Vegan City. And I am your Miss Vegan Tourism 2024. Oh yes, palakpakan ang Miss Tourism 2024. So actually, you're from Kota and marami akong kakilalang from Kota. Number 1, nandyan si Tanya Monte Carlo. Yes! Palakpakan na si Tanya Monte Carlo. O diba parang... So yan, Miss Camille, may we know kung sino nga ba yung mga proud parents mo? So my proud parents are Mr. Juanito Aluwag and Mrs. Emily Aluwag. Wala kang kapatid? Miss Camille? Meron po. So pang ilan ka? Ako po yung bunso. Bunso? Yung palagi nag-i-spoil. Ay! Ganun ba si Miss Camille? Hindi naman. So, ilan kayo pang ilan ka? Bunso. Bunso. Dalawa lang po kami. Ay, dalawa lang. Parang nag-isip ako, pang ilan ka? Bunso. Dalawa lang pala sila. Iba talaga yung takbo ng utak ko kasi ang tumatakbo sa utak ko is huwag na nating banggitin. Baka hindi mo magustuhan. Kaya may lang mga kabeshi. So, bilang Miss Vegan Tourism 2024, ano ang iyong advocacy? So, as the Miss Vegan Tourism 2024, advocating for the city of Vegan, I would like to focus on promoting and preserving its rich cultural heritage, supporting sustainable and locally made products by our local artisans. Through this, we can ensure that the treasures of vegan are safeguarded for the future generations and para mas lumago ang turismo ng ating komunidad. So, tangkilikin ang sariling atin, lalong-lalo na dito sa Vegan City. We have a rich culture dun pala sa ating Cali Crisologo, yung sa mga food natin. Cobblestones, limestones sa mga bahay. Food natin, bagnat, empanada, longganisa. Number 1, puki-puki. O ano, Jermaine? Papaisip ka na naman. So ano pa mga rich culture na food ng mga Ilocano? Kindly give me 100. Di ba? Kaya meron, huwag ka magseryoso masyado. Baka mahirap na pag magseryoso ka masyado kasi kailangan natin i-rest minsan ang ating utak. Para hindi ka stress sa life. Okay, in this this is first time ba na na-join ka sa mga ganitong pageantry or any pageants? Ano bang mga pinakaunang pageant na sinalihan mo? I joined my first pageant when I was in grade 8 at my alma mater, which is the Divine Word College of Vegan, and won the title Miss Intramurals First Runner-Up. So, Divinian siya. Parehas kami. Certified. Sino mga teacher mo doon? Ay, parang hindi ko na naabutan. Matanda na pala. Sorry. So, bilang isang Divinian, can you remember pa your hymn? Kaya mo pa, say, pasample naman ng hymn ng Divine. Ay, ng mga Divinian. Hail Divine Word College, alma mater. Ay, nakalimutan ko na tuloy. Ikaw, saan ka naman galing? Sa Ilocos National High School po. Since grade 7. Hindi ko pa narinig ang mga ang mga hymn niyo ng ISCC.
Ay, ICC. National ISNHS. Parang iba naman, diba? So, ilang taon ka noon? Bumalik mo na kayo. I was 13 back then po. Oh, 13. So very young. Ikaw, anong age ka dati? Ano yung Miss Camille, yung naging sports attire mo dun sa Intramurals? Boxing po. Boxing. Boxing. If magiging sasali ka sa Miss Intramurals, Ate Che, ano magiging sports attire mo? Napaisip ako dun sa Miss. Parang wala pa, pag Miss pa lang talo na agad, hindi pa lang pasok, wala what. Hindi, pero ano pipiliin mo pong sports attire? Ako Swimming. Ballet. Bakit keme lang tayo. Siguro tennis. Yung effortless. Parang hindi ako masyado maggalaw-galaw. Tennis lang ako. So ikaw naman, Shane, in case na join ka na Miss Intramurals. Golf. Parang hero ko. Magdala ka sa yung golf course. Golf na kakalculate ka na kung paano may shoot yung golf. Diyos ko, ang hirap yun. So, Miss Camille, balik tayo dun sa pagiging Miss Vegan Tourism 2024. Ano naman yung naramdaman mo, especially nung tinawag ka na? Tapos, yung crowd, nagkakagulo na, nananalo ka na. Ano yung na-feel mo at that time? It felt surreal po. Hindi ko pa rin ako makapaniwala. But I'm grateful for this opportunity po. Spell surreal. Anong surreal? Ako di nadamay dyan. Kung ano na isip mo, sa'yo na yun. Akuin mo na lang, huwag ako damay. So, ano yung pinapaspell mo? Surreal. Surreal. She felt surreal daw. Surreal. Siya, nanalo siya. Pag nasagutan ko ba, mabibigyan ba ako nila 5,000? Para mga kabeshi. Mga kabeshi, kung sino sagot ng tamang spell ng surreal, bibigyan ni Jimin ng 10 empanada. Comment down below mga kabeshi, kaya ni Jimin yan mag-donate ng 10 empanada. Di ba, pin down pa ako. So parang may kasalanan ako na. So ano yung Miss Camille, ano yung pinakamalayong lugar na nasalihan mo or mga pageants, yung mga pageants na nasalihan mo, yung pinakamalayong lugar? Vegan pa lang po. So, kung sakaling may chance ka, like, di ba minsan ka din sa pageant, is Yes, nire-represent mo yung city or yung province mo, saan mo gustong sumali? Siguro bagay niya rin sa like, Binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines, mga gano'n. Binibining Pilipinas. Miss Aqua Planet. Meron! Miss Aura Philippines. Meron yun. Miss International. Miss Eco International. Miss World. Miss World. Pero under Binibining Pilipinas pa yata yung mga yun. Pero in the future, in case na ikaw pala rin na maging Miss Tourism Universe, yun pa rin ang mo. Yes po. Title mo, hindi naman pwede baguhin title mo. Parang walang patutunguhan yung sasabihin ko. So, ano yung mga bilang isang contestera, ano yung mga experience na try mo sa isang competition? And what is your most unforgettable moment? Hindi talaga makakalimutan. Ang pagsali ko pa lang po ng Miss Vegan is the most unforgettable for me. Yung mga preparations po na ginawa po namin, mahirap po. Lalo na po yung pag-practice kapag naka-heels ka po ng 5 oras. And then yung that's yung sa schedule kasi nag-aaral ka pa lang. Sa pa lang, paglakad na talaga yung iba kasi yung minsan kasi pag nag-start ka talaga sa mga pageant, ang number 1 dyan na yung pasarela mo. The way na mag-ramp pa. Yun ang pinakamahirap sa isang contest. Kasi yung mga pageant, kailangan may sarili kang own walk. Yes, catwalk para makilala sa pageant kasi minsan, hindi naman pwede mag-barefoot ka. Okay, mag-backyard o tapos yung inches pa ata ng heels na yung nasa 7, 8, 9. Yun ba usually required ba yun yung height ng heels niyo? Yes po. 6.5 inches po. Yung minimum dapat na meron ka. Actually, si Mother Tanya Monte Carlo, nakita ko dati siya, nag-10 inches siya noon eh. Ibang-iba yung niya noon. Iba yung catwalk niya noon. Number 1, skinless. Iba talaga yung natin. Actually, shoutout kay Mother Tanya Monte Carlo, nakasama ni
Miss Camille ngayon. Yung number one na ano ko yan, mother ko yan sa Cotton. Shoutout sa'yo, mother! So, ayun na lang ano, back to Camille. O ano? May nakapag-chika kasi sa amin, Miss Camille, na mahilig ka daw sa music. So, gusto naming malaman, ano bang type or what kind of music yung mga hilig? Pop music po. Pop music. Gusto ko po kasi yung mga may magandang rhythm and beat, yung makaka-relate ka po talaga sa lyrics. So, sino yung favorite na singer mo, yung pop artist? Mga Sarah Geronimo, mga ganun ata. Dear brother, you know, here's a few things you need to know if you wanna be her one and only all her life. Hindi ko alam. Ano bang favorite kind of music mo? Ako, actually, ano, Country. hindi. Mas more on pop din ako. Hindi ko alam, basta parang pop. Hindi ko alam ang definition of pop music na yung mga... Paano yung pop? Pop cola. Hindi ko alam. Hindi mo kaya. Yung pop music parang sila, ano, mas more on sila Britney Spears, mga ganun music. Yung parang nasa... Lalo yung mga early 2000s, Yes, sila oo. yung nag-dominate ng pop music. Ibang-iba ang music ng 20s, no? Hindi katulad ngayon na dinodominate ng mga, ano, ng mga K-pop songs. I'm not against with K-pops, pero in my era, kasi matanda na, papunta na talaga tayo, pa-30 na tayo, mga kabeshi. Yung era ko kasi talaga nag-back-backan ng mga music. Ang sikat lang, actually, sikat noon is yung group is 21. Sila Sandara Park. Pero yung usually na napapakinggan ko is yung mga Rihanna, Britney Spears, si Madonna. Naabutan ko pa si Madonna, kaya nagmamatanda na ako minsan. So ikaw, Camille, napupunta tayo sa akin, ikaw talaga, Nililipat yung pagiging Oo. Ay, ano? Malihip. So, ayun, Camille, ano yung pinaka-memorable music mo para sa'yo? Di ba mahilig ka man sa music? So, ano yung pinaka-favorite song mo? Song. Hindi yung ano, talent. Song, oo. Any music Song. na pop. So usually yung mga tinatanong natin, ang favorite song, sinasabi si Taylor Swift talaga. Yung You're on Your Own Kid. Paulit-ulit na natin narinig yung answer na yun. Gusto ko po talaga yun kasi yung mga nakakapag-lift up ng mood, tsaka nakaka-relate ka po sa mga lyrics nila. So, dahil dyan, Camille, mag-sample ka naman kumanta. Total, gusto mo yun. Sino yun? Si Taylor Si Swift. Taylor Swift. Leave my breath. Ano? Okay lang. Sige, sample na yan, Camille. My breath eh. Actually po, dun sa talent portion ko po, kumanta po ako ng You Belong With Me. By Taylor And Swift. nag-drums po ako. Wow. I remember you were dropping to the ba? Yung bata mo ba? Yan. So ano, pahapyawan ng Skirts, pasample naman na lang kayo, pahapyaw lang ng ano, kanta mo. Ayun po. She wears short skirts, I wear t-shirts. She's your captain and I wanna play chess. Dreaming of the day, Alam mo. making your fun. Hindi ko alam tuloy na. Nakalimutan ko mga kabeses. So, na-try mo na ba mag-compose ng sarili mong kanta? Or sa mga instrument? O ano yung mga gusto mong mga ano yun? Beside dun sa pag-drum, marunong ka bang mag-gitara, mag-flute, mag-piano, Ay, mag-cymbal, talented na si lyre. Jimmy. Ang daming alam sa instrument. So, ano? More on covers po ako. I can play guitar, ukulele, drums po, and I'm still learning the piano po. Ako wala naman ako, puro nagbabasag lang ako sa bahay. Music ko kasi yung beat ko yung mga nagbabasag sa plato. Destructive music. Oo, yes. Mag-headbang ka, tapos tapos na pala yung metal, ganun. Ang ganda. Noon, actually recently lang metal na ano talaga. Kung nagsisigaw, ay maganda. Ito lang sa tono nag-metal. Napakaubutan ako. Nakakaubo talaga yung metal kasi ang tataas ng boses nila. Pasample ka ng Jimin, mag-metal ka na ngayon. Next question. Okay. Okay, ayan, so ayan. So ayan mga kabeshi, bago tayo dumako sa panibago nating question, alam mo ba, Jimin, na no 18 years old pa lang siya, marunong na siyang mag-gitara at drums. Oh, 18 pa lang siya, magaling talaga siya. Ikaw, magaling ka ba? Hindi, 18 years old lang mga kabesh.
18 ka na ba? Opo. Ano ba, 12? Nag-aaral naman po akong mag-gitara, pero Yes, oo. hindi talaga hindi ko po hilig yung sa instruments talaga. Talagang yun yung side ng kapatid kong lalaki na si Kiel. Hi, Kiel! So, ikaw naman, at check. Magaling ako mag-twerk. Kaya mo ba? Nang ilang taon? Na siguro mga pitos pa lang ako kaya kong mag-twerk. Ikaw, kaya mo ba mag-twerk ng pitos ka? Hindi. Ikaw, Camille, kaya mo ba? Pasample naman siya. Parang hindi makaturungan itong mga natin katarungan natin. Pero at least ako ng pitos ako, marunong na ako mag-drums. O di ba napaisip siya? Ano yung drums mo? At Chen, yung pitos ka pala? Pag sinagot ko yun, hindi mo magugustuhan. So mga kabeshi, lumipat na tayo sa panibawang nating question. So ayan, Jemin, tanong. Yan mga kabeshi, alamin naman natin kung ano yung motto in life ni Miss Camille. Ano yung motto in life? Being part of competitions taught me the value of hard work and overcome challenges. Kapag nasasabihan na I couldn't achieve something, the competitive spirit within me is triggered. Pushing myself to prove people wrong and go beyond expectations. This mindset requires us to not give up and to give my best efforts, and this shaped my personality po. So ikaw, Ate Chen, since nabanggit ni Miss Camille yung mindset, anong mindset ang meron ka na? Actually now, ang mindset ko is, ano bang mindset ko ngayon? Bumalik sa barangay. Yeah. Maraming katrabaho doon, paperworks mamaya. So ang pinaka talaga ang mindset ko, everyday, ang mindset ko talaga is, dapat gumising ka araw-araw na nakangiti. Ganun palagi ang mindset ko ngayon. So paano naman matutulog? Paano pag matutulog? Nakangiti pa rin? Pwede kung kaya mo. Kung trip mo umiti, di umiti ka, Jemin. Huwag mo ko idamay. Pero minsan tayo, makapikit yung isa kang mata. Gusto mo maging dolphin, parang gano'n. So ikaw naman, Jemin, bago ka matulog, anong huli mong gagawin bago ka matulog? Mag-pray. Dapat talaga. Sige. Hirap na baka mabash tayo. So mga kabeshi, mag-pray tayo bago tayo matulog. So ayun, si Camille ba ay still studying? Saan ka nag-aaral ngayon? Yes po, I'm a first year student. I'm a first year college student Yes. at the University of Northern Philippines, taking up Bachelor of Science in Business Administration. Yung business So, kamusta naman ang pag-aaral ni Camille ngayon? especially business I think is rin siya. Inclined sa mga mathematics side sa pagbi-business. Parang ABM ang itinitake dyan for senior high school. Yes, kaya hindi ko nga inano yung ayoko yung course yung mga ganyan-ganyan. May mga math na. Yes, pero in the end, HRM is, ang dami ding math sa Hindi talaga matatakasan ng math. Oo. Di ba mga kabeshi, kahit anong course pa yan. So ayan mga kabeshi, kwentuhan na tayo ng kwentuhan dito. Balik tayo. So kamusta nga ulit ang pag-aaral, Miss Camille? I'm still adjusting to the new environment, meeting new people, and exploring other subjects po. Well, there have been moments of stress and doubt, but overall, I enjoyed my learning experience and to explore more of my chosen field. Bakit yan ang napili mong course? Kasi mahirap din talaga yan eh. Ano po, gusto ko po magkaroon ng business. Kung magpapatayo ka ng business someday, Miss Camille, ano yung magiging business? Creating a line of organic, natural skincare products. Ooh, yeah, okay. Hindi walang chemical. Yes, so pag may ka na, nag-formulate ka na next, in the future, pag may na-formulate ka, pasampulan mo kami, kung buhay pa ka ako. Ay, kaya may mabubuhay tayo for... mabubuhay tayo. Yes, so. So actually, meron din akong kaibigan na business-minded. Pero palugi.
Sino na naman yan? Shoutout sa'yo, Michelle! Actually, yung friend kong yun, super business-minded siya. Pero maganda yung gusto pag-libre-libre. Sabi ko, business-minded na pasulong ko. Yun yung talagang isa sa mga challenges ng mga nagbi-business. Oo. Especially if yung mga kaibigan talagang gusto is free products and kailangan pag business. Yes, sa mga... yan narinig mo yun, Ate Michelle. Mag-business ka. Yes, pwede ka maging business-minded pero hindi dapat palugi. Pero maganda yung yung skincare na line, tapos organic siya. Kasi pag skincare talaga is yung nagiging number one issue niya, itinetest sa animals, yung yung chemicals na meron. Tapos mag-ano ka pa. Mapaisip tuloy ako. So in 10 years from now, Miss Camille, how do you see yourself in the future? So in 10 years, I see myself running my cosmetics that promotes self-love and confidence. Monitoring or mentoring aspiring young girls to also try pageants and organizing charity events, causes for the people closest to my heart. So ikaw naman, Jimmy, 10 years from now, bakit nandito ka pa? So 10 years from now, Jimmy, where can you see yourself naman din? So 10 years from now, siguro mga kabeshi, I see myself taking my doctorate para sa education. So siguro at that time, tapos ko na yung masterals ko, so pwede na ako mag-doctorate. Maybe I'm hosting events or meron pa rin namang sariling show. Maybe I tried once again sa mga pageant, mga ganun. So 10 years from now, siguro very successful tayo din sa career path na pinili natin. And that maybe nagpa-plan na rin siguro to take a next level sa life, ganun, marriage. Ay! Kano sa marriage din? Kasi 28 na ako at that time, Mama Che. Siyempre gusto ko is after, yung plan ko talaga sa life ko, if may doctor na ako sa pangalan ko, even if sa education field lang talaga is, yun na eh. Dr. Batipi. Doctor of Education na ba? Parang walking doctor, walking nurse ka doon. Ikaw ba ano yung, how do you see yourself 10 years from now? So, anong taon ka na ba at that time? 40 years old, okay. Oh my God, 10 to 30 plus 10. 40 years old, mag-40 na ako. So, as time goes by, sabi nga nila, when you reach 40, you reach your mga sickness na. So, pero sabi ni paano Camila, stable? Ako naman, kasi, ang target ko talaga, 10 years from now, I will be succeeding my managerial career. I will go back to Jollibee talaga. I will go back to pursue my managerial career kasi actually hindi kasi ayoko namang anuhin yung pagiging kagawad ko. But hindi talaga ako stable in financial stable. Hindi ako financial stable ngayon. So I will see myself as a manager 10 years from now and malay natin maging RM1 na ako. Wow, diba? Diba? So mga kabeshi, huwag kayo, kahit ilang taon na kayo, huwag kayong, huwag kayong sumuko sa mga diba yung story din na sinasabi nila yung sa KFC, yung Kentucky Fried Chicken. Nag-start daw yung owner niya at the age of like around 60s, 70s. Pero start 60, very successful. Hindi naman siya. Yung point natin dito, I Okay, think it's not about yung age talaga sa pagiging successful. It's about the person, yung success na meron sila. At yan mga kabeshi, meron din tayong another story. Like si Walt Disney, di ba? So noong bata siya, pumapasok siya, nagdo-drawing talaga siya. Tapos yung mga teachers niya napapagalitan siya kasi nga nagdo-drawing siya. And then nag-drop siya ng school. Tapos ngayon, yung pagdo-drawing niya nagamit niya dun sa animated world. Meron na tayong Disney, Disney Plus, Disney Junior, which is hindi natin sinasabi sa mga kabeshi natin dyan na
wag silang mag-aral at pumasok lang sa school na mag-drawing. But dapat sundan nyo yung passion din na meron kayo. At yung success na dapat meron kayo is gawin nyo with all your hearts. Parang si Miss Vegan Teresa natin, si Miss Camille, pinapollow niya talaga yung pagiging beauty queen niya. At saka yung plan niya din na magkaroon ng business line ng mga beauty products. So, maliban sa pagiging Miss Vegan Teresa naman, Miss Camille, sa loob naman ng inyong bahay, sino ka naman? Malambing lang po. Malambing lang sa parents, sa mga kapatid. Ikaw, sino ka naman sa loob ng bahay, Ate Jen? Wala. Sa bahay ngayon eh. Oh! Yes, so together with my dog, si Oreo. Shoutout sa Oreo! Sino ako sino si Chester sa loob ng bahay? Si Chester ay isang tagapag-alaga ng lola. Na shoutout sa'yo, Lola. Happy heart sa heaven. Si Jimmy. Sino man si Jimmy sa loob ng bahay? Si Jimmy sa loob ng bahay, I would say, natayo na din ako kasing second mother din sa youngest sister ko. Si Glay. Hi, Glay! Tapos, sa mga kapatid ko, tagagawa ng research paper. Yun yung masasabi ko. Tagagawa ng research paper. Joke lang, syempre. So Camille, mahilig ka ba sa mga pets? May alaga ka ba? Marami po. Oh, so Wow. ano yung mga iba't ibang alaga ni Camille? Iba't ibang uri. Animal. Ayun pets? Ng pets na lang, parang mas maling pets kaysa mga May 6 dogs na po kami. Oh, wow. Six dogs. So, lahat ba sila, Miss Camille, may pangalan? Opo. Pwede namin sila Kasi makilala. yung sa'yo, di ba, siya is Oreo. Yung Oreo. Saan? Nag-iisa lang talaga siya. Yes, Oreo. Sa mama dog, turning 7 na siya this October 2. And tanda na siya. Hindi na siya masyadong ganong active. Tulog siya ng tulog. Oreo! So yan, back tayo kay Miss Camille. Ano yung pangalan ng 6 dogs? Hi, Bunchoy, Bunchoy, Jiggles, Jiggles, sino pa ba? Kulit, Chuchay, and Trixie, and Choco. So dogs lang yun. Wala ka na ibang-ibang. may kittens ka ba naman? May bird po kami, tsaka Oh. fishes. May aquarium po kasi kami. Ano ang laman ng mga type of tilapia, bird? swordfish. Mga goldfish. Goldfish. Anong dogfish? Goldfish, kakong dogfish. May silverfish ba naman siya? Depende. Gusto mo mag-breed ng silverfish. So more on, ano pala kayo? Puppies, dogs yung mga gusto nyo. Sa loob ng bahay namin, puro pusa. And then yung pangalan ng mga pusa is binibase nung youngest sister ko, which is 3 years old lang siya, sa kulay. So if yung pusa kulay white, papangalanan niya ng puti. Ay, So, parang white. tapos yung pusa namin na kulay black, papangalanan niya ng itim. And then yung pusa na maganda lang yung yung pinaka-bet na pusa niya is pangalan niya Ash, kasi kulay green. Pusa. So madali lang siya. Madali lang Asha matalaan. Madali Ash. lang nilang matandaan. Okay. Ay kung sakali kami, ano pa yung gusto mo mga ibang Maging alaga? pet. Oo. Penguin, dragon, gano'n. Okay, so bakit in case sinabi ka niya gusto magkaalaga ng penguin, saan mo ilalagay? Sa freezer. Sa cooler. So So, ano gusto bilang mo? si Camille, ano pang gusto mo ma-challenge ka na mag-alaga na kung ano-ano? Mga buhaya, gano'n. Ano Camille, kaya pa ba? Dog lang po. Dog lang. Dog lang to. Ayaw niya talaga i-push Ikaw yung ba? Ayaw mo mag-alaga ng dragon? Mother of dragons, gano'n. mother of dragon, dragonflies. O diba? Butterflies. Insekto, mga gagamba, ganun. Parang feel ko recently gusto kong mag-alaga ng mga gagamba. Ooh. Papasok kita doon sa next month. Ayaw. Pero yung mga malalaking, yung gagamba sa pader, gagamba sa CR. So more on mga insects. Try natin next time, kukulong mo dun sa So ayun, Jeremy, bumalik na tayo sa katanungan natin para hindi na ito humaba. So,
Sa free time mo naman, Miss Camille, ano yung ginagawa mong pampalipas ng oras? Since very busy din talaga siya. So ano ba yung ginagawa? In my free time po, I enjoy painting and Painting. trying out new recipes in the kitchen. Oh, like what? Nagluluto. Anong luto ang mga putaheng gusto mong alamin ngayon? Baked macaron? Charik. Ay, wow! Bongga! Chicken Nagbe-bake Alfredo, din po gano'n. ako. Chicken Alfredo. Ano? Nagbe-bake. Pinabaliktad na empanada. Empanadang strawberry. Kaya rin yun. Ano yun? Exotic. Naging exotic na pala ang strawberry ngayon. Ako, Jemin, kulay gusto ko yung purple. mga... Ano yun? Saan nagagaling yan, Jemin? Purple ba ang strawberry? Minsan. Joke lang, hindi. Naluloko na ako sa Hina-hype up ng natin si Miss. Napakaseryoso kasi niya. So ano? So ano ba yung mga binibake mo, Miss? Mga cookies, ganun ba? Cake? Mga cake. Tinutulungan ko po kasi yung ate ko sa business. Maganda talagang business kapag ano, Bibig mga ka na. treats. Bake ka na lechon. Pwede naman, meron yung mga lechon na ano, pero made out of bread lang, di ba? Or pastillas, ganun ginagawa nila. Bake. Bake pastillas. Bake adobo. Ganun. Wala na tayong masabi dito. So anong favorite food mo, Camille? Ano po? Adobo. Adobo, baboy o chicken. Chicken. Bakit naman? Bakit naman sa dami-dami ng food, bakit adobo ang napili mo? Filipino food po eh. Tapos yun po yung kaya kong lutuin. Yun yung namamaster sa inyo. So ikaw naman Jermaine, anong favorite food mo? Siguro anything po na chicken. Like Chicken Joy, buffalo wings, mga ganun. Ikaw ba, Mama Che? Buffet. Lahat ng klase na sa... actually, lahat ng klase. Breakfast, lunch, oo. ganun. Pero ang ayoko talaga yung nasabawan na isda. hindi mo bet. I hate it. Hindi ko alam bakit. Hindi ko lang depende sa luto. Pero, hindi sa luto basta ayaw ko ng sarabawang isda. So like sinigang may isda, hindi mo No, talaga. pero meron din yung mga ibang food na like stopado. I hate stopado. Ano yung stupado? Stopado is like sweetened pork. Oh. Like adobo siya pero in the cook yung ano niya is like pork feet. Yata, kukot daw. Yung Yata mga yun. sweet and sour na kain ka. Oo, sweet and sour pero Okay. yung mga sweet talaga sweetened na adobo. Ayoko, I hate it. Parang nagbaano ka lang, nagme-merienda ka kasi pag ganun. Hindi bagay sa rice. For me pero para sa'yo kami. kung Kasi bet mahilig ko, siya oo. mag-bake, mga cookies, ganun, cake. Pero hindi naman sige, ayaan mo. Hindi na. mahilig siya sa sweets. So ayun Camille, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang buhay mo sa pageant o mag-focus ka na lang sa studies mo? Actually, I'm planning to join again next year po. Until makakuha yung crown. The crown. So next year, ang magiging makeup artist mo together with the sex bomb dancer Tanya Monte Carlo and Glenn, na wala sila. Wala si sila. Glenn, na may sash ngayon. So, in the near future again, so ano ang panibago mong atake sa pageantries? Ano ang yung Ano sa tingin mo yung part na need Oo. mong i-improve and para then talagang ano sa'yo yung na yung ilalatag mo for the near future? bagong rampa, bagong Camille gown, 2.0. ganun, bagong heels ba, bagong rampa. So Camille? Siguro po, i-enhance ko pa po yung, lalo na po yung Q&A portion. Yes, I-enhance ko po yun. And wala na po akong gagawin. Talagang meron na siyang specific style. Oo. So, kailangan mo lang i-elevate for next year, kailangan mo lang i-elevate yung costume mo. Kung dito lang yung costume mo, dapat mag-triple. Meron siyang backdrop. Backdrop, tapos bubuhatin mo yung buong SEPO department. So, ayun kami. So, yan. Ano yung advice mo naman? Kasi sure ako, meron mga kabeshis natin dyan nanonood. Iniisip nila na mag-join ng mga pageants. Ano yung magiging advice mo sa kanila kapag gusto nilang mag-join ng pageant or mag-try umenter sa pageantry world? Mga kabeshi, one of the most important pieces of advice I can offer is that to always stay true to yourself. Kasi
mas na-appreciate ng mga judges and audience ang pagiging authenticity. So, don't pretend to be someone else para lang magustuhan ka nila. And just be who you really are. And always remember, mga kabeshi, joining beauty pageants is not just about winning the crown, but it is all about having an advocacy. Use your platform, use your voice and influence to advocate important causes, raise awareness for the social issues, and make a positive impact to the world. So ayan, Miss Camille, maraming salamat na sa mga yung kabataan natin, yung advice ni Miss Camille, i-absorb nyo. Kasi isang beses lang yan. Hindi niya na pwedeng ulitin yan. Okay? So, maraming salamat, Miss Camille, na nakadayo ka dito sa amin. Nag-usap-usap tayo. Yes, oo. So, Camille, it's your time na mag-plug for your FB page kung malay mo, may mag-chat sa'yo. Yung mga business ng ate mo, share mo na para alam ng mga kabeshis natin dyan. You can plug and you can use this time for shoutouts natin. Para pwede rin kami bumili ng mga sweets. Yes, tama naman yun. So my Facebook account is Camille Perez Alwag, and my sister's business is Niana Pastries. So again, maraming salamat ulit, Miss Camille, and maraming salamat, Miss Jameen, na nakapagsama na naman tayo for this episode. Yes, so Nakabeshis yan. Shout out ka na. Shout out po sa mga friends and family ko po. Trixie, hi! Kay makeup artist mo, handler mo. My Tanya Fied team. Mother Tanya, thank you po. And thank you po sa Brown Guys 4, 5, and 6, Cluster 2. Thank you po. So ayan, thank you sa inyo so much. So ayan mga kabeshi, wag muna kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Rise Up Bigenyo! Come check this. Good day, vegan! And good day mga kabeshi! Welcome dito sa nag-iisang youth-oriented show dito sa syudad ng Vegan. Sobrang hot ng panahon ngayon mga kabeshi. Kasing hot ng inyong host for this episode. Ay, wow! Yes. But speaking of hot, kasing hot din ng mga nagsasalpukang mga talento ang muli nating matutunghayan sa episode na ito. Beauty and brains ang siyang nating pag-uusapan ngayon as we welcome Miss Vegan Tourism 2024 dito lamang sa show natin. Very hot ang panahon, kaya very hot din naman kung lumaban sa rampahan ang ating guest for this week na para bang nagbabaga na ang stage sa kanyang pagrampa. So ano pa ang hinihintay natin mga kabeshi? Just sit back and relax as we feature Miss Camille Perez Alwag only here at Rise Up Bigenyo! At ayan mga kabeshi, tapos na naman ang ating oras. Pero bago tayo tuluyang magpaalam para sa episode na ito, balikan muna natin si Miss Vegan Tourism 2024, Miss Camille. Yes, so ibang-iba na din ang atake ni Miss Camille ngayon. Lalo na sa rampahan, sa pag-post, sa Q&A din, magaling din siya doon kahit paano, hindi ko kaya yung gano'n. So Miss Camille, maraming salamat sa iyo. Napakaganda ng kanyang platform, ng kanyang advocacy, ma-preserve yung culture at heritage ng vegans. Yes, tama. Talaga. Kung ikaw naman, Miss Jameen, ano yung i-conserve mo dito sa vegan natin? For example, ano mga yun? I think yung papatuloy natin na i-conserve dapat talaga dito sa vegan is yung mga old houses doon Yes, sa tama, number one. Kasi yun yung identification natin. Yes, oo. Doon talaga pinala. Yes, hindi lang sa sa characteristics nating mga veganyo, pagiging welcome, genuine, kundi sa mga tinitirahan din. Yes, and then about sa culture natin, about sa foods natin. So, dapat natin huwag baguhin yun. And number one na tangkilitan ang ating sariling atin. Especially ngayon na uso na talaga yung mga food
food binabago, nire-render, pinapalitan ng kung ano-ano. I think maganda rin kahit papaano na i-keep natin yung original or yung accuracy na kung anong meron tayo. Yes. Tsaka yung dream din ni Miss Camille tungkol dun sa beauty line na meron Yes, siya. organic. Organic. Yes, diba? Gusto niya. Saan ako bigyan tayo ng sample ng organic Sana products. sa future, meron tayo kahit sunscreen man lang. Lalo na, mainit ang panahon kasi hot nga ng ating special guest at ng ating host. So, ayan mga kabeshi, maraming salamat ulit na tunghayan nyo kami for another episode and gusto namin kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mayor na si Mayor Bonito Singson Jr. Sa ating vice mayor na si Vice Mayor Randy Singson. City councilors, Sa city officials at saka sa mga department heads. city employees, Sa CEPO and TV and production head by Mr. Edward Piemonte. yes, to all cameramen and editors. And please subscribe to our YouTube channel, TV Gun Production. And please also like our Facebook page, TV Gun Production. Ulit, mga kabeshi, maraming salamat sa inyo. And shoutout sa ating mga kaibigan dyan na patuloy na tumatangkid sa At episode. na sumusuporte sa atin. Sa team sa Rise Up Bigenyo. And shoutout sa ating mga kaibigan na sila Tintin. I miss you Tintin and Diane. And hopefully we can see each other around. And shoutout sa ating mga kaibigan yan. Shoutout kina Ed Solomon, kalimutan ko yung mga pangalan ng kaibigan ko. Si Mark Leones, newly. Newly. I can shoutout sa'yo. Ay, shoutout din Yes, sa'yo. oo. Yan, gusto ko rin lang po mag-shoutout sa aking mama, dada, sa mga kapatid ko, Ate Georgina, Kiel, Gliding, sa mga ka-juniors ko naman noon, Yes, si Andrea, si Brianna, si Dave, si Gwen, si Elmay, si Kuya Corinne, at saka si Ate Laurelie. Tapos gusto ko na rin mag-shoutout sa mga kaibigan ko, kay Raymark, kay Vince, at kay Audrey, at saka sa lahat ng nanonood ngayon mga ka-juniors. Hello po sa inyo. Hello mga kabeshi pala. Yan, nagbabalik na ako sa kaibigan Junior. Maraming salamat mga kabeshi sa panonood ng Rise Up Bigenyo. So, dagdag shoutout ko pa ba mga Che? Wala na anak kabeshi na Chemin. Parang haba. So I am Che. I am Jameen. See you ulit next week sa panibagong episode. Dito lang yan sa Rise Up Bigenyo!